Kinuskos ng mga daliri ko ang screen. Nanahimik ako sandali. Saka ko lang tiningnan ang DN. Tinanong ko kung kailan siya dumating sa Ditching Academy. Ano ang mga ginawa niya sa panahong iyon? Nang marinig ito ng DN, agad siyang sumagot na pumasok siya sa akademya kalahating taon na ang nakalipas. Sa panahon niya sa akademya, madalas siyang lumiban sa klase. Maraming guro ang hindi nasisiyahan sa kanya. Pero kahit halos wala siyang kinakausap, maraming lalaking estudyante ang gustong-gusto siya. Sa tuwing papasok siya sa klase, maraming lalaki ang dadalo para makinig. Halos bawat klase ay punong-puno. Kahit na gustong-gusto niyang patayin ang babaeng iyon, kailangan niyang aminin na talagang maganda ang babae. Pagdating dito, hindi na iwasang mapatingin sa akin ang DN. Naisip niya na kung gusto kong hanapin ang babaeng iyon, baka may gusto rin ako sa kanya. Tiningnan niya ang mukha ko at palihim na umiling. Ang lalaking itinapon palabas ng babae sa classroom noon ay isa sa mga campus heartthrob ng akademya. Kung itong nasa harap niya ang gagawa noon, baka hindi lang pagtapon ang abutin niya. Sinulyapan ko ang DN. Hindi ko na inalam kung ano ang iniisip niya. Mahinahon ko lang tinanong kung saan ang party mamayang gabi. Agad na tumingin ang DN sa lalaking assistant sa tabi niya. Bilis, pakicheck. Agad na kinuha ng lalaking assistant ang cellphone niya. Nagpadala ng mensahe sa isang numero. Mabilis siyang nakatanggap ng sagot. Ang party ay sa ikatlong palapag ng Global Century Hotel. Magsisimula ng 7:00 ng gabi. Tiningnan ko ang oras. Halos 4 na oras pa bago magsimula ang party. Hindi na ako nagmadali. Tiningnan ko ang DN. Narinig ko dati. Sa Ditching Academy, may isang taong matagumpay na nakabukas ng selyo ng bagong card. Alam mo ba kung paano ito binuksan? Napatigil ang DN. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sumagot. Totoo nga na may nakapagbukas na nito sa Ditching Academy. Ang estudyanteng iyon ang nagbukas nito ng mag-isa. Pero hindi niya ibinunyag sa kahit sino ang paraan ng pagbubukas. Nagtanong pa ako. Nasaan na ngayon ang estudyanteng nakapagbukas ng selyo ng bagong card? Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Pero alam kong taga-Imperial City siya. Miyembro ng pamilyang Gu. Tumango ako. Wala nang ibang kailangan dito. Huwag mo munang i-announce ang pagbibitiw mo. Ikaw pa rin ang mamamahala sa mga gawain ng akademya sa ngayon. Kung ito ay isang matandang DN na malapit ng magretiro, hindi ko na sana pinansin iyon. Pero ngayong may libreng trabahador, bakit hindi ko gagamitin? Pagkasabi ko nito, akma na akong aalis. Nang makita ng DN ang kilos ko, bigla siyang nataranta at nagsalita, "Teka, yung mga binti ko di." Hanggang ngayon, wala pa ring pakiramdam ang mga binti niya. Malamig ko siyang tiningnan. Depende sa ipapakita mo. Kung pagkatapos ng 3 buwan ay kontento ako sa iyo, natural na makakalakad ka ulit. Pero kung may gagawin kang hindi ko ikasisiya, magpaalam ka na ng tuluyan sa mga binti mong iyan. Nang marinig ito ng DN, biglang lumaki ang mga mata niya. Agad siyang nagsalita para humingi ng tawad, "Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako." Biglang nanlamig ang ekspresyon ko. Hayaan mong makarinig pa ako ng isang walang kwentang salita. Hindi na kailangan ng 3 buwan, ngayon pa lang ay hindi mo nakakailanganin ang mga binti mo. Biglang nanikip ang dibdib ng matandang DN. Agad niyang isinara ang bibig niya. Pero sa sobrang taranta, bigla siyang may naalala. Sa sumunod na sandali, agad niyang itinaas ang kamay. Tinanggal ang gintong insignia sa dibdib niya. Pagkatapos ay maingat na sinabi, "Hindi niyo po ako pinapayagang i-anunsyo ang pagbibitiw ko. Kaya hindi ko rin maipapahayag ang pagkakakilanlan ninyo. Lahat ng estudyante ay kilala ito. Ang maihawak ng insignia na ito ay maaaring gampanan ang mga tungkulin ko bilang DN." Nang marinig ko ito, tinaasan ko siya ng kilay. Dahan-dahan akong lumapit sa harap ng DN. Iniabot ko ang kamay at kinuha ang insignia. Tiningnan ko ang maliit at magandang insignia. Pagkatapos ay ngumiti ako sa DN. "Magaling. Ang 3 buwan ay maaaring mabawasan ng 2 buwan." Nang makita ito ng DN, agad siyang nagsabi, "Salamat po, mahal na Ginoo."
Sa susunod na mga araw, gagawin ko po ang lahat para magpakitino. Sumagot ako ng mahinang at lumabas na ng opisina. Pagkaalis ko, biglang napaupo sa sahig ang DN. Humihingal siya ng malalim. Ganito na ba katakot ang mga kabataan ngayon? Pagbaba ko pa lang sa hagdan, nakita ko si Lubay. At isang babae na papalapit. Tiningnan ako ng supladang babae na may halong pandidiri sa mukha. Nakangiting nagsalita si Lubay sa akin. Mamayang gabi, may party na inorganisa ang isang senior sa Global Century Hotel. Sabi nila, magtatapat daw siya sa publiko kay Feng Dian. Sama ka na sa amin. Nang marinig ko ito, mahinahon ko siyang tiningnan. Medyo kakaiba ang ekspresyon sa mukha ko. Magtatapat kay Feng Dian? Kung hindi ako nagkakamali, itong si Feng Dian ay ang mahal ko. Tumango si Lubay. Nga. Sa akademya, sina Prinsesa Chen Wan'er at Prinsesa Xia Qingming ang pinakapopular. Ngayon, si Prinsipe Xiao Yunqi ay magtatapat kay Prinsesa Xia Qingming. Pagkasabi nito, parang may naalala siya. Agad siyang tumingin sa supladong lalaki sa tabi niya. Ipinakilala niya ako. Guchen, dormitoryo. Naayos ko na para sa iyo. Ipakikilala kita. Ito ang kasama natin sa kwarto. Si Tang Boshan, ang panganay na anak ng Tang Group. Walang pakialam si Tang Boshan. Sinulyapan niya ako. Tara na. Wala siyang ibang sinabi sa akin. Diretso siyang naglakad papunta sa paradahan. Nang makita ito ni Lubay, medyo nahiya siya at sinabi sa akin, Guchen. Ganyan talaga si Boshan. Huwag mo na lang masyadong pansinin. Tara na. Tumango ako. Wala akong sinabi. Bumaba kami mula sa mamahaling kotse ni Tang Boshan. Nakatayo kami sa harap ng Global Century Hotel. Halos 2 oras pa bago magsimula ang party. Hindi pa gaanong karami ang pumapasok sa hotel. Pero bago pa kami makapasok sa pinto, isang lalaki ang sakto namang papalapit. Nang makita ni Tang Boshan ang lalaki, nakangiti siyang lumapit para bumati. Senior Chu, magandang araw po. Mahinahon na tiningnan ng lalaki si Tang Boshan. Malamig na sumagot ng T-Idzit at akmang papasok na. Pero sa sumunod na sandali, napunta ang tingin niya kay Lubay. Ikaw yung hinayupak na nagtangkang mambastos kay Chen Dian? Sumimangot si Lubay. Pero hindi siya naglakas loob na magalit agad. Tumingin siya kay Tang Boshan. Agad na ipinakilala ni Tang Boshan si Lubay. Ito si Senior Chu Langsing, ang nag-iisang apo ng dian ng akademya. Napasinghap si Lubay. Bigla siyang nakaramdam ng pasasalamat. Buti na lang hindi siya nagpadalos-dalos. Alam niyang may kapangyarihan ang dian na magpasya sa buhay at kamatayan ng mga estudyante. Kung makakabangga niya itong apo ng dian, kahit ako, baka hindi ko siya mailigtas. Tiningnan ni Chu Langsing ang namumutlang mukha ni Lubay. Mayabang na itinaas ang baba. Pagkatapos ay inutusan niya si Lubay, pagbalik mo sa akademya. Manatili kang may distansyang 1 metro o higit pa kay Chen Wan'er. Kapag narinig ko ulit na ginugulo mo siya, hindi ka na makakatagal sa Dicheng Academy. Narinig mo ba? Agad na tumango si Lubay. Tumango si Chu Langsing. Pagkatapos ay bahagyan niyang inilingon ang ulo. Nagbigay din siya ng babala sa amin ni Tang Boshan. At saka, lumayo rin kayo kay Chen Wan'er. Agad na umiti si Tang Boshan. Ang taong gusto ni Senior. Paano ko naman agawin kay Senior? Napunta ang tingin ni Chu Langsing sa akin. Walang takot ko siyang tiningnan. Kumunot ang noo niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Agad na nagpaalala si Tang Boshan, bilis, sumagot ka. Hindi ko pinansin si Tang Boshan. Mahinahon ko lang tiningnan si Chu Langsing at nagtanong. May patakaran ba ang akademya na hindi pwedeng lumapit sa isang partikular na estudyante? Suminghal si Tang Boshan. Bago ka lang dito, no? Sige, sasabihin ko sa iyo. Ang salita ko ang patakaran ng akademya. Mahina akong tumawa. Talaga? Paano kung hindi ako sumunod? Sumimangot si Chu Langsing. Kung gayon, kayong tatlo, lumayas kayo sa akademya. Nang marinig ito ni Tang Boshan, nanikip ang dibdib niya. Binalaan niya ako.
Bilis, humingi ka ng tawad kay Senior Chu. Okay lang kung mamatay ka mag-isa. Ayaw naming madamay sa iyo. Medyo kinabahan din si Lubay. Nag-aalala rin siyang baka mapaalis ako kapag nagalit ko ang Dian. Diretso ko silang binaliwala. Mahinahon ko lang tiningnan si Chuyao. Paalisin ako sa akademya? Sa tingin ko, wala ka pang karapatan para dyan. Tinitigan ako ni Chuyao. Hindi siya nagalit, bagkus ay tumawa pa. Wala akong karapatan? CJ. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung may karapatan ako o wala. Habang nagsasalita, kinuha ni Chu Langsing ang cellphone niya at tinawagan ang numero ng Dian. Halos maputol ang hininga ni Tang Boshan sa takot. Sa pagkakataong ito, inutusan niya ako, bilis, humingi ka ng tawad kay Senior Chu. Malamig na umisi si Chu Langsing. Kahit gusto mo nang humingi ng tawad ngayon, huli na ang lahat. Maliban na lang kung luluhod ka sa akin at magsisisi, saka lang kita patatawarin. Agad na sinabi ni Tang Boshan, luhod. Bilis, lumuhod ka. Kung ayaw mong isipin ang sarili mo, isipin mo naman ako. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kamay para hawakan ang balikat ko. Gusto niya akong piliting lumuhod sa sahig. Pero bago pa niya ako mahawakan, sinipa ko siya. Sumigaw sa sakit si Tang Boshan. Diretso siyang lumuhod sa sahig. Kasabay nito, nasagot ang tawag sa cellphone ni Chu Langsing. Narinig ang boses ng DN. Mahal kong apo, anong nangyari? Galit na tinitigan ako ni Chu Langsing. Nagagalit na sinabi, Lola. May nambastos sa akin. Gusto kong paalisin siya at ang dalawa niyang kasama sa akademya. Sandaling natahimik ang kabilang linya. May halong pagkagulat ang boses. May taong walang mata. Nangahas na bastusin ang apo ko. Sabihin mo sa akin ang mga pangalan nila. Agad kong ipapaalis sila. Nang marinig ito ni Tang Boshan, bigla siyang namutla. Galit siyang tumingin sa akin. Wala na. Ang pinaghirapan niyang makuha na pwesto sa Dicheng Academy. Ganun na lang kadaling nawala. Namutla rin si Lubay. May halong hinanakit at pagkadismaya ang mukha niya. Nang marinig ni Chu Langsing ang sinabi ng Dian, agad siyang umiti. Lola, alam ko talagang ikaw ang pinakamabait. Sandali lang, tatanungin ko siya. Pagkasabi nito, mayabang siyang nagsalita sa akin, tanga. Anong pangalan mo? Pero hindi ko siya sinagot. Bagkus ay tiningnan ko ang cellphone niya. Hindi nagmamadaling nagsalita, matandang Dian. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo kanina? Biglang natahimik ang kabilang linya. Sina Chu Langsing, Tang Boshan at Lubay ay natigilan. Naisip nila, maliban sa paghingi ng tulong pinansyal sa Dian, wala na akong ibang masasabi. Naisip nila na ganito ang tono ng pananalita ko sa Dian ngayon. Dahil alam kong hindi na ako makakatagal sa akademya. Handa na akong sumuko. Tiningnan ako ni Tang Boshan ng maihalong pangungutya at awa. Malamig na umiti si Chu Langsing habang nakatingin sa akin. Mayabang na sinabi sa Dian, Lola. Hindi lang niya ako binastos. Minamaliit ka pa niya. Gusto kong hindi na siya makapag-aral habang buhay. Gusto ko, G. Bago pa matapos magsalita si Chu Langsing. Pinatigil siya ng Dian. Ang galit na boses nito ay maihalong takot. Natigilan si Chu Langsing. Puno ng hindi makapaniwalang tingin ang mukha niya. Ang lola niyang laging nagpapalayaw sa kanya ay pinatatahimik siya. Biglang lumingon si Chu Langsing at tiningnan ako. Malamig na nagsalita. Kahit lumuhod ka pa ngayon at humingi ng tawad, wala nang silbi. Hindi ka patatawarin ng lolo ko. Ang matandang Dian sa kabilang linya. Halos tumalon ang puso sa takot dahil sa sinabi niya. Agad siyang malamig na nag-utos, Chu Langsing. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Gu. Agad-agad, ngayon din. Tuluyan nang natulala si Chu Langsing. Talaga bang pinatatahimik siya ng lola niya kanina? At ngayon, pinapahingi pa siya ng tawad sa probinsya nung ito. Bakit niya kailangang humingi ng tawad sa ganitong tao? Ano ang pinagkaiba noon sa pagpapakamatay niya? Nang hindi kumibo si Chu Langsing, nataranta ng husto ang Dian. Nagsimula siyang magmadali, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Gu.
Sa puso niya, nagdarasal siyang huwag nang gumawa ng gulo ang apo niya. Kung hindi, siguradong mapapahamak ang apo niya. At ang mga binti niyang ito, hindi na rin niya maisasalba. Tiningnan ako ni Chulangsing. Labis na hindi sang-ayon na nagsalita, Lola. Nagloloko ka na ba? Isa lang siyang ordinaryong estudyante. Bakit mo ako pinapahingi ng tawad sa ganitong tao? Halos mawalan na ng pag-asa ang DN. Chulangsing, humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, kahit ako hindi kita maililigtas. Sa sandaling ito, talagang nagsisisi siya na masyado niyang pinalayaw ang apo niya. Nang marinig ito ni Chulangsing, umirap siya. Sa tingin ko, tumatanda ka na. Hindi na rin gumagana ng maayos ang utak mo. Sige na, may gagawin pa ako, hindi na kita kakausapin. Pagkasabi nito, diretsyong ibinaba niya ang tawag. Tulalang nakatingin sina Tangbosyan at Luubay. Parehong may halong pagkalito ang mukha nila. Tuluyan nang natulala si Tangbosyan. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa akin. Paano nangyari ito? Hindi pa nagbibitiw ang DN. Kaya imposibleng nagluloko na talaga siya. Naghinala siyang mayroon akong hindi alam na pagkakakilanlan. Gulat ding tumingin sa akin si Luubay. Alam niyang ako ang munting prinsesa ng Ditching Academy. Pero hindi niya inasahan. Nautusan ng DN si Chulangsing na humingi sa akin ng tawad. Naramdaman niyang minamaliit niya ang banta ko. Bago pa maintindihan ni Luubay. Lumingon na si Chulangsing. Malamig na tinitigan ako. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo. Para lokohin ang lola ko. Ginulo mo ako. Hindi kita palalampasin. Tiningnan ko siya at mahinang umiti. Nagtataka nga ako kung paano mo ako hindi palalampasin. Nanliit ang mga mata ni Chulangsing. Bigla siyang humakbang ng 2 beses. Itinaas ang kamay para sampalin ang mukha ko. Nagdalamhati si Tangbosyan para sa akin ng 1 segundo. Alam niyang si Chulangsing ay itinuturing na isang ultimate fighter. Ang sampal na ito ay ginamitan ng buong lakas. Kung tatama ito, kailangan ng ipa-plastic surgery ang mukha ko. Pero, isang malutong na tunog ng sampal ang narinig. Biglang lumaki ang mga mata ni Tangbosyan. Nakita niyang si Chulangsing ay napaatras dahil sa sampal ko. Napasinghap si Tangbosyan. Hindi siya makapaniwalang si Chulangsing ay walang kalaban-laban sa akin. Naramdaman niyang mas malakas ako kaysa sa inaakala niya. Kasabay nito, umiling-iling si Chulangsing para patatagin ang sarili. Hinawakan niya ang mukha niyang halos manhid na sa sakit. Ang mga ngipin sa bibig niya ay maluwag na. Gulat na tumingin sa akin. Nangahas kang saktan ako. Mahinahon ko lang siyang tiningnan. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, hindi lang pagpapaalis sa akademya ang mangyayari sa iyo. Medyo natigilan si Chulangsing. Bigla siyang sumigaw, humingi ng tawad? Sino ka ba para hingan ko ng tawad? Mahina akong umiti. Sa sumunod na sandali, isa pang tunog ng sampal ang narinig. Sa pagkakataong ito, diretsyong napaupo sa sahig si Chulangsing. Tuluyan na siyang natulala. Bigla siyang tumingala sa akin. Puno ng puot ang mga mata niya. Papatayin kita. Papatayin kita. Bigla siyang tumayo mula sa sahig. Sumugod sa akin. Pero sa sandaling tumayo siya, isang sampal ko ang nagpatalsik sa kanya. Malakas siyang bumagsak sa sahig, ilang metro ang layo. Dahan-dahan akong lumapit kay Chulangsing. May halong nakakatakot na presyon ang boses ko. Pagkatapos ng 2 oras, kung hindi pupunta dito ang lola mo para magpaliwanag sa akin, pareho ninyong hindi nakakailanganin ang mga binti ninyo. Pagkasabi ko nito, hindi ko na tiningnan si Chulangsing. Diretso akong pumasok sa pinto ng hotel. Tulalang nakatingin sina Tangbosyan at Luubay sa likod ko. Pagkatapos ay tiningnan nila si Chulangsing na nakahandusay sa sahig. Nagkatinginan sila. Hindi inaasahan ni Tangbosyan na may kakayahan pala akong talunin agad ang isang ultimate fighter. Tiningnan ni Luubay si Chulangsing. Nag-aalangang nagsalita, dapat ba natin siyang itayo? Medyo nag-aalangan din si Tangbosyan. Kung hindi nila tutulungan, makakabangga nila si Chulangsing. Pero kung tutulungan nila, ibig sabihin, kinakalaban nila ako. Biglang nawala ng paningin si Tangbosyan.
Anong nangyayari? Bakit hindi ako makakita? Lubay, nasaan ka? Bakit hindi ako makakita? Habang nagsasalita, hindi matatag ang mga hakbang niyang pumasok sa hotel. Natigilan si Lubay. Pwede pala iyon? Pero mabilis siyang sumunod. Boshan. Masama ang mata mo, huwag kang tumakbo-takbo. Mag-ingat ka, baka madapa ka. Isang malaking buga ng dugo ang lumabas sa bibig ni Chu Langsing. Naramdaman niya ang matinding sakit sa buong katawan niya. Takot ang bumalot sa puso niya. Tiningnan niya ang tawag ng lola niya sa cellphone. Sa huli, sinagot niya ito. Kasabay nito, mag-isa akong pumasok sa hotel. May narinig akong bulong-bulungan sa di kalayuan. Sa party na ito ngayon, narinig kong inimbitahan ang mahigit kalahati ng mga malalaking pamilya ng Dicheng. Talagang bongga, no? May nagsabi, paano hindi magiging bongga? Ang pamilyang Gu, wala namang gaanong miyembro. Isang 24 anyos na napromote bilang Ultimate Commander ng Combat Department ngayong taon. Isang 19 anyos na naging estudyante ng Dicheng Academy. Ganitong klase ng talento, 2 ang nailalabas ng pamilyang Gu bawat taon. Nga pala, narinig kong kararating lang ng anak na babae ng Gu family head. May pumutol sa sinabi ng taong iyon. Ano bang iniisip mo? Sa pagkakataong ito, ipinatawag siya ng Gu family head para lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng mga Gu sa publiko. Isang babala sa mga miyembro ng pamilya na hindi sumusunod sa utos. Sumang-ayon ang taong iyon. Nga, narinig ko ring may walang kwentang anak na lalaki ang babaeng iyon. Kalalabas lang sa kulungan 2 araw na ang nakalipas. Mapagmalaki ang Gu family head. Dahil sa anak niyang ito, imposibleng kilalanin pa niya siya. Sa tingin ko, di. Pero bago pa matapos magsalita ang taong iyon, isang malamig na kamay ang sumakal sa liig niya. Nang makita ng binata ang kilos ko, agad siyang natulala sa takot. Sa sumunod na sandali, bigla siyang natauhan. Agad siyang sumigaw sa mga security guard ng hotel. Sino to? Tulong! Bilis! Bahagyang kumunot ang noo ko. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Nang marinig ito ng binata, nanikip ang dibdib niya. Hindi sinasadyang isinara niya ang bibig. Malamig ang boses ko. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang Gu family head ngayon. Agad na sumagot ang binata, nasa banquet hall sa 2 palapag. Diretso kong itinapon ang tao. Nang bumagsak ang katawan ng lalaki, tinamaan niya ang isang security guard na papalapit. Pareho silang bumagsak sa sahig. Lumingon ako at ipinagpag ang mga kamay. Sa sumunod na sandali, ilang liwanag ang kumislap. Agad na natigilan sa pwesto ang mga katawan ng mga security guard. At ako, ni hindi ko sila sinulyapan diretsyo. Akong naglakad papunta sa 2 palapag ng hotel. Kasabay nito, sa banquet hall sa 2 palapag. Medyo matagal pa bago magsimula ang banquet. Ilang miyembro lang ng pamilyang Gu ang nasa banquet hall. Sa sandaling ito, ang mga magulang ko ay pilit na pinipigilan ng 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki. At ang nakatayo sa harap ng mga magulang ko ay isang matandang lalaki na nasa edad 70. Malamig ang ekspresyon ng matanda. Malamig na nagtanong, ngayong nakabalik ka na sa Dicheng. Bakit hindi ka agad pumunta sa pamilyang Gu para tuparin ang pangako mo sa akin? Tumingala ang nanay Gu. Mapait na ngumiti at nagpaliwanag, hapon pa lang ako nakarating sa Dicheng. Hihintayin ko sanang magising si Wanwan para magpaalam sa kanya. Saka ako pupunta. Biglang nanliit ang mga mata ng Gu family head. Malamig na sumigaw, nagsisinungaling ka. Dahil hindi mo tinupad ang pangako mo. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko nakikilalanin ang pagiging mag-ama natin. Ngayon, ang gagawin mo, hindi lang sa harap ng lahat ng bisita, kundi sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilyang Gu, ay tatanggapin ang bawat hagupit mula sa kanila. Kung mabubuhay ka pa o hindi, depende na sa swerte mo. Tulalang nakatingin ang nanay Gu sa Gu family head. Tuluyan nang nanigas ang katawan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinuka niya ang bibig. Paos ang boses, talaga bang anak mo ako? Lalong nanlamig ang ekspresyon ng Gu family head. Walang bahid ng init ang boses niya. Ang bigat ninyo sa puso ko ay sinusukat sa halaga ninyo.
ang mga kapatid mong lalaki at babae ay maaaring mag-ambag sa pag-unlad ng pamilya. Ikaw, ano ang silbi mo bilang isang babae? Ang tanging silbi mo ay para ipakasal. Pero para sa lalaking iyon na walang kwenta, isinuko mo ang tanging halaga mo. Ano pa ang silbi ko sa iyo bilang anak na babae? Biglang tumingala ang nanay Gu at tiningnan ang Gu family head. Puno ng hinanakit at pagkadismaya ang mukha niya. Ang mga nagawa ko noon sa Gu group ay mas marami pa kaysa sa pinagsama-samang nagawa ng lahat ng anak mong lalaki. Pero dahil lang babae ako, natatakot kang maapektuhan ang posisyon ng mga anak mong lalaki sa kumpanya. Kaya tinanggal mo ang posisyon ko. At ipinasa mo pa lahat ng nagawa ko sa kanila. Ako pa ang napagbintangang nagnakaw ng mga nagawa nila. Halos lahat ng kumpanya sa buong Xia country ay isinama ako sa blacklist. Ano ang nagawa kong mali? Sabihin mo sa akin, ano talaga ang nagawa kong mali? Nanlamig ang aura ng Gu family head. Sino ka para questionin ang tatay mo? Hindi sinasadyang nanginig ang katawan ng nanay Gu. Pero matigas pa rin siyang nagtanong, bakit? Bakit mo ginawa sa akin iyon? May pumatay na tingin sa mga mata ng Gu family head. Mapanghamak ng umisi. Bakit? Dahil kahit anong mangyari, kailangan mong magpakasal. Dahil ipinanganak kang isang pabigat. May karapatan ka bang makipag-agawan sa mga kapatid mong lalaki para sa yaman ng pamilyang Gu? Sapat na ba yan? Tulalang nakatingin ang nanay Gu sa Gu family head. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Kahit gaano pa kawalang kwenta ang mga kapatid niyang lalaki. Pinahahalagahan pa rin sila. At siya, kahit gaano pa kagaling, isusuko pa rin. Hindi pa nakakabawi ang nanay Gu sa pagkabigla. Tinitigan siya ng Gu family head at nagsalita, ang sinabi ko kanina. Kailangan mong gawin mamaya. Kung hindi, hahayaan kitang makita mismo ang anak mong babae at anak mong lalaki. Napapalit sa iyo para tumanggap ng mas malupit na parusa. Biglang lumaki ang mga mata ng nanay Gu. Puno ng matinding pag-asa ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na para mapilit siyang sumuko, ang ama niya ay gagamitin pa sina Chen at Wanwan para bantaan siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Guyu sa banquet hall. Nang makita niya ang mga magulang niya, natigilan muna siya. Mabilis niyang nahulaan ang pangkalahatang sitwasyon. Agad siyang nagsabi, Lolo. Ang pagkamatay ng matandang Li at ng isifi ng Liu Corporation. Walang kinalaman sa akin. Hindi ko sila pinatay. Hindi na balido ang kasunduan ninyo ni tita dati. Bilis, pakawalan niyo na si tita. Pero malamig na umisi ang Gu family head. Hindi ikaw ang pumatay? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sino pa sa loob ng Mingsheng ang makakagalaw sa kanila? Si Gu Chen, ang anak ni tita. Nang marinig ang sagot ni Guyu, dismayadong tumingin sa kanya ang Gu family head. Para sa kanya, kahit ang lolo mo kaya mong lokohin. Agad na sinabi ni Guyu, Lolo, si Gu Chen talaga. Apo niyo siya sa labas? Basta't kilalanin niyo lang siya. Kahit kailan, pwedeng pumasok ang pamilyang Gu sa hanay ng mga nangungunang pamilya sa Dicheng. Biglang nanlamig ang ekspresyon ng Gu family head. Tama na. Akala mo ba nagluloko na ako? Yang mga sinasabi mo. Walang sinuman sa pamilyang Gu ang maniniwala dyan. Isang batang kalalabas lang sa kulungan ilang araw na ang nakalipas. Ano ang kakayahan niya? Para patayin ang dalawang pinakamataas na tao sa Yoncheng. Ang tinatawag mong Gu Chen. Isa lang siyang batang probinsyano na walang pinag-aralan. Wala siyang karapatang magsilbi sa pamilyang Gu. Paano niya magagampanan ang mabigat na tungkulin na gawing nangungunang pamilya ang pamilyang Gu? Pagkasabi pa lang nito, isang malamig na boses ang biglang narinig mula sa may pintuan. Hindi ko talaga alam kung sino ang may karapatang pagsilbihan ko. Lalo namang hindi ko alam kung ano sa buong Xia country. Ang hindi ko pwedeng pakialaman. Baka gusto akong turuan ng Gu family head. Pagkasabi ko pa lang nito, ang mga tao sa banquet hall ay sabay-sabay na tumingin sa may pintuan. Nang makita nila ako, lahat sila ay kumunot ang noo. Naisip nila na isang batang hindi pa tinutubuan ng balahibo. Nangahas na magsalita ng malalaking bagay. Hindi na ba niya gustong mabuhay?
Nang makita ng nanay Gu ang anino ko, agad siyang sumigaw sa akin, "Chen, bilis, umalis ka. Chen, umalis ka na dito." Alam na alam niya ang kawalang awa ng ama niya. Nag-aalala siyang baka magalit ito sa akin. At hindi ito magdadalawang isip na saktan ako. Pero habang nakatingin sa akin si Guyu, bumilis ang paghinga niya. Sa sandaling ito, 2 salita lang ang nasa isip niya, tapos na. Naisip niya na sa tigas ng ulo ng lolo niya. Hindi niya palalampasin ang mga magulang ko at ako. At sa ugali kong pumapatay ng walang kurap-kurap. Imposibleng umurong ako sa harap ng lolo niya. Naisip niya, paano niya mapipigilan ang lolo niya na makipag-away sa akin? Nang marinig ng Gu family head ang sigaw ng mga magulang ko, sumimangot siya nang tumingin sa akin. Ikaw yung anak sa labas. Na ipinanganak niya sa labas? Nang marinig ni Guyu ang 3 salitang iyon, parang sumabog ang utak niya. Ngayon, baka tapos na talaga ang lahat. Huminto ako sa paglakad. Tinitigan ko ang Gu family head ng 2 segundo. Bigla akong umiti. Matandang hukluban. Kahit paano, nabuhay ka na hanggang malapit ka ng mamatay. Hindi ka man lang marunong magsalita ng matino. Pagkasabi ko pa lang nito, agad na narinig ang mga singhap sa banquet hall. Sa sandaling ito, hindi makapaniwalang tumingin sa akin ang mga miyembro ng pamilyang Gu. Naisip nilang patay na talaga ako. Ang tingin nila sa akin ay parang nakatingin na sila sa isang patay. Gulat ding tumingin sa akin ang nanay Gu. Alam niyang hindi takot sa gulo ang anak niya. Pero hindi niya kailanman naisip na maglalakas loob akong sabihin ang ganitong mga salita sa Gu family head. Pero hindi niya ako pinigilang tumahimik. Naniniwala siyang hindi tanga ang anak niya. Kung nangahas akong sabihin ito, siguro ay mayroon akong kakayahang hindi matakot sa Gu family head. Nang marinig ni Guyu ang sinabi ko, sa wakas ay nakumpirma niyang may problema ang pamilyang Gu. Hindi niya kayang panoorin ang pamilyang Gu na mapunta sa kapahamakan. Hindi niya sinasadyang tumingin sa Gu family head. Lolo, kayoli. Pero bago pa matapos magsalita si Guyu, biglang itinaas ng Gu family head ang kamay at itinuro ang ilong ko. Walang hiya ka. Dahil sa galit, nanginginig ang braso niyang nakataas. Pagkatapos ay nag-utos siya sa ilang miyembro ng pamilyang Gu. Mga tauhan, itong walang modong bata na hindi marunong rumespeto sa nakatatanda. Hulihin niyo. Hindi niya personal na gagawin ito sa akin. Madudumihan lang ang mga kamay niya. 2 sa mga nasa katanghali ang gulang na miyembro ng pamilyang Gu ang nakarinig nito. Agad silang sumagot, opo. Habang papalapit ang 2 sa akin, humarang si Guyu sa kanila. Nataranta siyang tumingin sa Gu family head. Lolo. Si Gu Chen, hindi niyo pwedeng galawin. Biglang nanlamig ang ekspresyon ng Gu family head. Hindi lang mo ipagtatanggol ang walang kwenta mong tiyahin. Katipati ang anak niyang bastardo, poprotektahan mo rin? Sa sandaling ito, medyo nadismaya na talaga siya. Mukhang ang magiging tagapagmana ng pamilyang Gu sa hinaharap. Kailangan na niyang pag-isipang palitan. Nang marinig ni Guyu ang tanong ng Gu family head, huminga siya ng malalim at pilit na ng hikayat, Lolo, tigilan niyo na po. Kung hindi hindi magiging nangungunang pamilya ang pamilyang Gu. Maaari pa itong mapunta sa bingit ng pagbagsak. Lalong nanlamig ang tingin ng Gu family head. Guyu, talagang determinado ka ng kalabanin ako. Nang makitang hindi pa rin kumikibo ang Gu family head, nataranta si Guyu at tiningnan ako. Pero sinusubukan pa rin niya ang huling pagkakataon. Kahit hindi personal na kumilo si Gu Chen. Sina Liu Xiao, matandang Li at pati si Liu Jian ay namatay dahil sa kanya. Ang mataas na ranggong commander ng pamilyang Liu na si Liu Fanxing ay nagbitiw din dahil sa kanya. Hindi lang iyon. Siya rin ay di. Pero bago pa matapos magsalita si Guyu, biglang malamig na sumigaw ang Gu family head, tama na, Guyu. Sa tingin ko, naloko ka na nila. Huwag mong kalimutan. Isa lang siyang hamak na taong kalalabas lang sa kulungan. Sabihin mo sa akin, ano ang kakayahan niya para patayin sina Liu Xiao at Liu Jian? Huwag mo nang sabihing patayin sila. Ang ganitong klase ng hamak na tao. Wala siyang karapatang makita man lang sila.
Pagkasabi pa lang ng Gu family head. Isang boses na may halong pagtataka. Ang narinig mula sa may pintuan ng banquet hall. Guchen, nandito ka pala? Mabilis na pumasok sina Luobay at Tang Boshan. Nang makita ang dalawang pumasok, biglang natigilan ang Gu family head. Ang ECC ng Luo Group ang bunsong anak. Ang anak ng Tang Group. Ang pamilyang Gu ay isa lamang pangalawang uring pamilya. Sa party ngayon, kahit maraming maimpluwensyang tao ang inimbitahan ng pamilyang Gu. Pero lahat sila ay mula sa pangalawa o pangatlong uring pamilya. Ang mga tulad ng Luo Group at Tang Group. Nakabilang sa nangungunang isa-0 grupo sa Dicheng, ang mga anak nila. Walang karapatan ang pamilyang Gu na imbitahan sila. Pero sa sandaling ito, dalawang ganitong tao ang lumitaw. Mukhang hinahanap nila ako. Naisip niya, ano ang karapatan ko? Para makilala ang dalawang ito. Pero sandali lang natigilan ang Gu family head. Mabilis siyang natauhan. Agad siyang lumapit sa dalawa para salubungin sila. Sa sandaling ito, tuluyan nang nawala ang lamig sa mukha niya. Nakangiti siya ng malapad. Mga batang Ginoo, maligayang pagdating. Pasensya na kung hindi ko kayo nasalubong agad. Nang makita ito ni Luobay at Tang Boshan, huminto sila sa paglakad. Naguguluhang nagsalita si Luobay, kayo po ang Gu family head. Ako ang pinuno ng pamilyang Gu. Noon sa birthday party ng matandang Jiang. Nagkaroon ako ng karangalan na makita kayong dalawang batang Ginoo. Parehong walang kaalam-alam ang mukha ng dalawa. Pero agad, nang maalala ang parehong apelyido namin ng Gu family head. Napagtanto ni Luobay. Ah, kayo pala ang Gu family head. Nagtanong ang Gu family head. Kung gayon, ano po ang relasyon ninyo kay estudyanteng Gu? Sabi ni Luobay, kaklase. Si Gu Chen ay kaklase ko. Nang marinig ito ng Gu family head, hindi niya maiwasang matigilan. Naisip niya, kalalabas ko lang sa kulungan. Paano ako magiging kaklase ni Luobay? Ang pinasukan ni Batang Ginoong Luo ay ang Dicheng Academy. Sa pinagmulan ko at sa record ko. Paano ako makakapasok sa Dicheng Academy? Pagdating dito, tiningnan ng Gu family head si Luobay. Agad siyang nagsalita, maaari ko po bang malaman? Saang eskwelahan kayo magkaklase? Hindi maintindihan ni Luobay. Hindi ba't kayo ang nakatatanda kay Gu Chen? Paano nangyaring hindi niyo alam ang tungkol sa pagpasok niya sa Dicheng Academy? Isang napakalaking bagay. Pagkasabi pa lang ni Luobay. Lahat ng miyembro ng pamilyang Gu ay lumaki ang mga mata. Hindi makapaniwalang si Guyuru na pinalaya sa pamilya. At ang anak niya sa kung sinong lalaki ay nakapasa pala sa Dicheng Academy. Hindi rin makapaniwala ang Gu family head sa katotohanan ito. Batang Ginoong Luo. Hindi ka naman siguro nagbibiro, no? Medyo natawa si Luobay. Nagbibiro. Si Gu Chen, hindi lang kaklasiko. Kundi kasama rin namin ni Tang Boshan sa kwarto. Paano ko naman gagawing biro ang ganitong bagay? Pagkasabi nito ni Luobay, lalo pang nagulat ang mga miyembro ng pamilyang Gu. Naisip nila na ako, isang hamak na may record sa kulungan. Hindi lang nakapasok sa Dicheng Academy, kundi naging kasama pa sa kwarto ni Luobay. At Tang Boshan, dalawang anak ng mayamang pamilya. Paano ako nagkaroon ng ganitong swerte? Walang duda sila. Kahit wala akong gawin sa susunod. Kailangan ko lang sipsipan ang dalawang batang Ginoong ito. Sigurado nang maganda ang kinabukasan ko. Biglang tumingin sa akin ang Gu family head. Kumunot ang noo at nagtanong, paano ka nakapasok sa Dicheng Academy? Hindi siya naniniwala. Natatanggapin ng Dicheng Academy ang isang estudyanteng may record. Ang pinakamalaki niyang ipinagmamalaki dati ay ang apo niyang babae na nakapasa sa Dicheng Academy. Kung kahit ang tulad kong tao ay makakapasok sa Dicheng Academy. Kung gayon, ang party na inihanda niya ngayon. Para ipagdiwang ang pagkapasa ng apo niyang babae sa Dicheng Academy. Ano pa ang silbi nito? Pagdating dito, agad siyang tumingin sa isang nasa katanghaliang gulang na miyembro ng pamilyang Gu. Nag-utos, ipahanap mo ang rating sa entrance exam ni Gu Chen. Ang pagpasok sa Dicheng Academy ay may napakahigpit na pamantayan sa pagsusulit. Ang akademya ay magbibigay ng pangkalahatang rating base sa ipinapakita ng estudyante.
Ang pinakamataas na rating ay S level. Susunod ang A panandang pandagdag. Pagkatapos ay ang pinakamababa. Ang rating ng bawat estudyante ay maaaring makita sa official website ng Ditching Academy. Pagkasabi pa lang ng Gu Family Head. Sa wakas ay tumayo ako. Hindi na kailangang hanapin. Pero inakala ng Gu Family Head na nahihiya ako. Malamig siyang ngumisi. Agad na nagtanong, hindi na kailangang hanapin. Masyadong mabababa ang rating o wala kang rating. Nang marinig ito ni Tang Boshan, agad niyang sinunggaban ang pagkakataong ito para magpakitang gilas sa harap ko. Agad na malamig na sumagot, masyadong mababa ang rating. Ang rating ni Guchen. Baka lampas na sa inaakala mo. Natatakot siyang baka ikamatay mo sa gulat ang rating niya. Alam ni Luobay na hindi ako dumaan sa exam para makapasok. Kaya imposibleng may rating ako. Pero alam niyang napakalakas ko. Kaya sumunod din siyang nagtanong. Gu Family Head, kinu-question niyo ba ang kakayahan ni estudyanteng Gu? O kinu-question niyo ang otoridad ng Ditching Academy? Pagkasabi pa lang ni Luobay, ang nasa katanghali ang gulang na lalaking naghahanap ng rating ko sa entrance exam. Biglang nagsalita. Family Head, talagang walang nakitang rating si Guchen. Natigilan si Tang Boshan. Gulat siyang tumingin sa akin. Puno ng hindi makapaniwalang tingin ang mukha niya. Naisip niya na malinaw namang may kakayahan akong talunin agad. Ang isang ultimate fighter. Paano nangyaring wala akong rating? Nang marinig ito ng Gu Family Head, ang tingin niya sa akin. Agad na nanlamig. Sabihin mo, paano ka nakapasok sa Ditching Academy? Mahinahon ko lang siyang tiningnan. Bakit ko kailangang magpaliwanag sa iyo? Nang marinig ang sagot ko, tiningnan ng Gu Family Head ang gulat na si Tang Boshan. Malamig na ngumisi. Talagang wala kang dahilan para magpaliwanag sa akin. Pero ang ganitong klaseng pag-ugali mong hindi sumusunod sa patakaran ay nakakasira sa interes ng Ditching Academy at ng ibang mga estudyante. Pagkasabi nito, lumingon siya kina Tang Boshan at Luobay, mga batang Ginoo. Alam kong dumaan kayo sa napakaraming hirap bago kayo nakapasa sa Ditching Academy. Para sa ganitong klaseng basura na gumamit ng kung ano-anong paraan para makapasok. Siguradong galit na galit kayo. Bilang nakatatanda kay Guchen, labis akong nagagalit at humihingi ng paumanhin sa ginawa niya. Ngayon, ibinibigay ko na siya sa inyo. Patayin man o hindi, nasa sa inyo na ang desisyon. Wala akong anumang tutol. Nang marinig ng mga miyembro ng pamilyang Gu ang sinabi ng Gu Family Head, tuwang-tuwa silang tumingin sa akin. Sa sandaling ito, naiisip na nila kung paano ako bubugbugin ng dalawang batang Ginoo hanggang sa humingi ako ng tawad. Pero sa sumunod na sandali, lahat sila ay natigilan. Dahil nakita nilang si Luobay, hindi lang hindi nagalit sa akin. Bagkus ay sinisisi pa ang family head nila. Nakapasa si Guchen sa Ditching Academy. Bilang nakatatanda sa kanya, hindi ba dapat masaya ka rin? Bakit parang gusto mo siyang mamatay agad? Tumango si Tang Boshan. Sumunod din siyang nagsabi nga, Gu Family Head. Kahit paano nakapasok si Guchen sa Ditching Academy. Miyembro pa rin siya ng Ditching Academy. Ikaw. Dalawang bagong estudyante mula sa Ditching Academy ang lumabas sa pamilyang Gu. Hindi ba dapat masaya ka? Nang marinig ito ng mga miyembro ng pamilyang Gu, parang hindi sila makapaniwala. Naisip nilang kilalang-kilala sa pagiging suwail ang dalawang batang Ginoong ito. Pumasok ako sa Ditching Academy sa hindi tamang paraan. Ito ay hindi patas sa kanila. Pero gano'n na lang ba nila ito tatanggapin? Hindi na rin mapakali ang Gu Family Head. Mabilis niyang pinakalma ang sarili. Seryosong tumingin kina Luobay at Tang Boshan, mga batang Ginoo. Hindi niyo ba alam? Ano ang ibig sabihin ng walang rating? Ibig sabihin nito, ang Ditching Academy na pinaghirapan niyong pasukin. At siya, sa pamamagitan ng kung anong hindi tamang paraan, ay madali lang nakapasok ng walang kahirap-hirap. Ito ay isang kalapastanganan sa Ditching Academy. At hindi rin ito patas sa inyo. Pero sina Luobay at Tang Boshan nang marinig ito. Walang bahid ng pagbabago sa mukha nila. Sabi ni Luobay, may rating man o wala, makakapasok si Guchen sa Ditching Academy. Ang mga sinasabi mo hindi talaga mahalaga.
Sumunod na tumango si Tang Boshan. Tama. Bilang nakatatanda kay Guchen. Kahit hindi mo na siya tulungan. Bakit mo pa siya pinapahamak? Hindi mapigilan ng Gu family head ang sarili. Biglang sumiklab ang galit sa dibdib niya. Hindi na gaanong banayad ang tono ng boses niya. Mga batang Ginoo. Hindi kaya naloko kayo niya? Isa lang siyang hamak na taong galing sa malayong probinsya. Kahit ang magdala ng sapatos niyo, hindi siya karapat-dapat. Hindi niyo kailangang makipag-away sa iba para sa kanya. Sinaloobay at Tang Boshan. Nang marinig ito, parehong lumaki ang mga mata. Kalalabas lang nila nakita. Ang pagiging sunod-sunuran ng dian ng Dicheng Academy sa akin. Kung ako ay isang hamak na tao. Kung gayon, ano naman ang dian at sila? Pareho silang nakaramdam na parang ininsulto sila. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Tang Boshan sa Gu family head. Gu family head. Kahit paano, matagal ka nang nabubuhay. Dapat alam mo ang kasabihang ang sakuna ay nagmumula sa bibig. Agad na sumunod si Lubay. Si Guchen, hindi mo kayang banggain. Pinapayuhan kitang bawiin mo ang sinabi mo kanina. Nanginginig sa galit ang Gu family head. Kung hindi lang dahil sa katayuan ng dalawa. Gusto na talaga niyang magmura. Sa buong buhay niya. Wala pa siyang nakitang ganitong klaseng taong walang utang na loob. Pero pagkatapos niyang huminga ng malalim ng ilang beses, pinakalma pa rin niya ang galit niya. Pagkatapos ay malamig niya akong tiningnan ng ilang segundo. Bahagyang kumislap ang mga mata niya. Pagkaraan ng ilang sandali, seryoso pa siyang nanghikayat, Guchen Pandaraya. Ang pagpasok sa Dicheng Academy. Kung imbestigahan ito ng akademya, ang korte ay maaaring magpataw sa iyo ng hindi bababa sa 3 taon. Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang pwesto mo sa pag-aaral. Kakausapin ko ang dian. Ibibigay natin ang pwestong ito sa mas karapat-dapat na tao na pumasok sa Dicheng Academy. Nang marinig ko ito, bigla akong ngumiti. Kung gayon, dapat ba akong magpasalamat sa iyo, Gu family head? Nang marinig ito, nanlamig ang ekspresyon niya. Tinatanggihan mo ba? Mahina akong ngumiti. Ang dapat mong itanong ay hindi ako. Kundi kung papayag ba ang dian. Pagkasabi ko nito, diretsong lumingon ako. Tumingin sa direksyon ng malaking pinto ng banquet hall. Dahil nandito na kayo, pumasok na kayo. Nang marinig ito ng lahat sa banquet hall. Tumingin sila sa direksyon ng malaking pinto ng banquet hall. Ang dian ng Dicheng Academy ay nakaupo sa isang wheelchair. Dahan-dahang itinutulak papasok. Medyo nagulat ang lahat ng miyembro ng pamilyang Gu. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang malaking tao tulad ng dian ng Dicheng Academy ay magpapakita sa banquet hall ng pamilyang Gu. Natigilan muna ang Gu family head. Sa sumunod na sandali, tuwang-tuwa ang mukha niya. Dahil bigla niyang naalala ang apo niyang babae na si Gu Jing. Hindi lang siya ang nag-iisang estudyante sa batch na ito ng Dicheng Academy na may level na rating sa entrance exam. Pero hindi niya inaasahan na ganito pala kahalaga sa dian ang talento. Para sa apo niyang lalaki. Kusang pumunta pa ito para dumalo sa party ng pamilyang Gu. Pagdating dito, agad na tumingin ang Gu family head sa isang tao sa tabi niya. Bilis, tawagin mo si Gu Jing. Nang marinig ito ng taong iyon, agad siyang sumagot ng T-opo. Pagkatapos ay mabilis na umakyat sa hagdan. Pinakalma ng Gu family head ang tuwa sa puso niya. Agad siyang lumapit sa dian para salubungin ito. Dian, maligayang pagdating. Pasensya na kung hindi ko kayo nasalubong agad, Gu. Si Gu Jing ay nasa itaas, naghahanda para sa party ngayon. Sandali lang po, bababa na siya agad. Nang marinig ito ng mga miyembro ng pamilyang Gu sa paligid, lahat sila ay napagtanto. Sabi pa nila, bakit biglang nagpakita ang dian dito? Kung dahil kay Gu Jing, hindi nakatakataka. Kaya nagsimula silang purihin ang dian. Habang pinapakinggan ng dian ang mga papuring ito, lalong sumimangot ang mukha niya. Isang estudyanteng may level lang. Hindi pa sapat para personal siyang pumunta. Hindi niya talaga alam. Sino ang nagbigay ng ganitong kumpiyansa sa pamilyang Gu? Pero pumunta siya dito ngayon para humingi ng tawad sa akin. Wala siyang oras para makipag-usap sa mga taong ito. Wala siyang sinabi sa mga miyembro ng pamilyang Gu.
Bagkus ay mapagkumbabang tumingin sa akin. Nang makita ng Gu family head na nakatingin sa akin ang Dian. Biglang nanlamig ang tingin niya. Gu Chen, hindi ka pa ba lalapit para humingi ng tawad sa Dian? Biglang nanginig ang puso ng Dian. Pero ang Gu family head ay abala pa rin sa kung paano ako aalisin. Para palitan ako ng apo niyang lalaki sa pag-aaral. Hindi niya napansin ang ekspresyon ng Dian. Nag-utos ang Gu family head, agad akong tumingin sa Dian. May halong hinanakit na sinabi, Dian, kararating niyo lang siguro. Hindi niyo pa alam ang anak sa labas ng anak kong babae na ito. Sa pamamagitan ng kung ano-anong hindi marangal na paraan. Nakakuha ng pwesto sa Dicheng Academy. Buti na lang at napansin ko agad. Kung hindi, kapag pinapasok ang ganitong klaseng tao sa Dicheng Academy, siguradong madudungisan ang reputasyon ng Dicheng Academy. Pagkasabi ng Gu family head, hindi na gaanong madilim ang ekspresyon ng Dian. Naramdaman niyang parang nakahanap siya ng pagkakataon para makabawi sa harap ko. Pagdating dito, bigla siyang ngumiti. Kaya sa tingin ng Gu family head, dapat alisin ang pwesto ni Gu Chen sa pag-aaral. At palitan siya ng sinasabi mong mas karapat-dapat na tao. Para pumasok sa akademya, nang makita ng Gu family head ang ngiti sa mukha ng Dian, bigla siyang gumaan ang loob. Habang sasabihin pa lang niya ang isang bagay. Ilang batang miyembro ng pamilyang Gu ang bumaba mula sa preparation hall sa itaas. Agad na lumingon ang Gu family head. Mabilis siyang tumingin sa isang matangkad at payat na babae na maihitsura ng isang iskolar. Agad siyang tumawag, Gu Jing. Tingnan mo kung sino ang dumating. Nang marinig ito ni Gu Jing, tumingin siya. Din! Ngumiti ang Gu family head. Agad na tumawag. Para ipagdiwang ang pagpasok mo sa Dicheng Academy. Personal pang pumunta ang Dian dito. Hindi ka pa ba lalapit? Para magpasalamat sa Dian? Mabilis na lumapit si Gu Jing sa harap ng Dian. Nakatayo siya sa harap ng Dian. Magalang ang ekspresyon. Estudyante. Gu Jing bumabati sa Dian. Bahagyang tumango ang Dian. Pero hindi inalis ang tingin sa Gu family head. Nang makita ng Gu family head na masama ang pakiramdam ng Dian, nag-aalala siyang baka umalis ito pagkatapos makita si Gu Jing. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang itinuro ang isang maliit na matabang babae sa mga bata. Dian, ito ang apo kong babae, siguro o yan. Sa talento niya, sobra-sobra pa para makapasa sa Dicheng Academy. Masasabi pa ngang, 10 Gu Chen ay hindi kayang tumbasan ang isang tulad niya. Pero pagdating dito, malungkot na napabuntong hininga ang Gu family head. Bago ang entrance exam ng Dicheng Academy ngayong taon. Masama ang pakiramdam ni King Shan kaya hindi siya nakakuha ng exam. Kung hindi ang resulta ng entrance exam niya, baka hindi gaanong malayo kay Gu Jing. Mahinahon na tiningnan ng Dian ang maliit na matabang babae. Siguro o yan pagkatapos. Nakangiting nagtanong kaya ang gusto ng Gu family head. Nang makita ng Gu family head ang banayad na ekspresyon ng Dian, gumaan ang loob niya. Ang bilang ng mga estudyanteng tinatanggap ng Dicheng Academy bawat taon ay nakatakda na. Sa katayuan ni Gu Chen, hindi siya karapat-dapat pumasok sa Dicheng Academy. Pero kung si Gu Chen ay mapapaali sa Dicheng Academy, ang pwesto niya ay mababakante. Kaysa hayaang masayang ang pwestong iyon. Mas mabuti pang bilang pasasalamat sa pagre-report ko kay Gu Chen. Ibigay na lang ito sa apo kong babae na may angking talento. Nang marinig ng ina sa tabi ang sinabi ng Gu family head, lalo pang namutla ang mukha niya. Hindi pa ba sapat na sinira ng ama niya ang buong buhay niya? Ngayon, gusto pa niyang agawin ang pwesto ko. Lalong namutla ang mukha ng ina. Mahinahon kong sinulyapan siguro o yan. May halong malinaw na pandidiri. Bulag ka ba? Hindi pa nga siya isang basic fighter. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihing may angking talento siya? Nang tamaan ko ang masakit na punto niya. Siguro o yan ay parang pusang naapakan ang buntot. Itinuro niya ang ilong ko. Ikaw na ex-convict, nangahas ka pang maliitin ako, ang tunay na apo ng pamilyang Gu. Pagkasabi pa lang niya nito, bigla siyang humakbang ng ilang beses. Itinaas ang kamay para sampalin ang mukha ko.
Walang balak pigilan ng Gu family head. Ang apo niyang babae, wala namang ibang alam. Pero sa pakikipag-away, magaling siya. Naisip niyang ako ang unang ng asar. Kaya pagkakataon na niya. Para ipakita ng apo niyang babae ang kakayahan nito. Pero bago pa makalapit sa akin si Guru Oyan. Isang tunog ng sampal ang biglang narinig. Si Guru Oyan ay tinamaan ng malakas na puwersa. Biglang napaatras ng ilang hakbang ang katawan niya. Napaupo siya sa sahig. At sa sandaling bumagsak siya sa sahig. Biglang lumapit si Tang Boshan ng ilang hakbang. Isang paa ang tumapak sa tiyan niya. Tiningnan niya si Guru Oyan mula sa itaas. Puno ng pangungutya at pandidiri. Ikaw na basura, gusto mo pang saktan si Chenji. Ayaw mo na bang mabuhay? Pagkasabi ni Tang Boshan, biglang nanahimik ang lahat. Lahat ng miyembro ng pamilyang Gu ay tulalang nakatingin kay Tang Boshan. Hindi sila makapaniwala. Akala nila alalay ako ni Tang Boshan. Pero hindi nila inaasahan na tatawagin ako ni Tang Boshan na Chenji. Siguro Oyan na nakahandusay sa sahig. Nang tingnan ang tumatapak sa kanya na si Tang Boshan. Bigla siyang nakaramdam ng kahihiyan. Gusto niyang patayin ang lalaking ito. Pero naramdaman ni Tang Boshan ang pagpupumiglas niya. Lalo pang diniinan ang paa niya. Tiningnan niya si Guru Oyan mula sa itaas. Sinabi mo kanina na si Chenji ay anak sa labas? Karapat-dapat ka ba? Malamig na umisi ulit si Guru Oyan. Gu family. Ikaw na basura, pinahiya mo talaga kami. Bawat salita ni Tang Boshan ay parang mga patalim na tumutusok sa dibdib ni Guru Oyan. Baliw na nagpupumigla si Guru Oyan. Gusto niyang patayin si Tang Boshan. Pero hindi siya makawala. Nang makita ito ng Gu family head, napakuyom siya ng kamao. Pilit niyang pinigilan ang pagnanasang saktan si Tang Boshan. Malamig na nagbabala, batang Ginoong Tang. Kahit gusto mong ipagtanggol ang isang tao, tingnan mo muna ang sitwasyon. Kung hindi dumating ang diyan, kahit gaano pa siya kagalit, hindi siya maglalakas loob na magsalita ng ganito kay Tang Boshan. Pero dahil sa tingin niya ay mataas ang potensyal ng apo niyang babae, personal pang pumunta ang Dian sa pamilyang Gu para dumalo sa party. May suporta ng Dian ng akademya ang pamilyang Gu. Ano pa ang ikakatakot niya? Nang marinig ito ni Tang Boshan, hindi niya maiwasang matigilan. Diretso siyang natawa sa Gu family head. Ako ang hindi nakakakita ng sitwasyon. Sige, malinaw kong sasabihin sa iyo. Mas lalo pa akong hindi makakakita ng sitwasyon. Pagkasabi nito, diretsong tumingin si Tang Boshan sa Dian. Dahil sinabi ng Gu family head na ang pwesto sa akademya ay dapat ibigay sa karapat-dapat na tao. Sa tingin ko, ang pwestong nakuha ni Gu Jing sa akademya ay hindi karapat-dapat. Mas mabuti pang kanselahin na lang ito at ibigay sa nangangailangan. Natigilan ang Gu family head. Ang tingin niya kay Tang Boshan ay parang nakatingin siya sa isang tanga. Para saan ba pumunta ang Dian ngayon? Pumunta siya para dumalo sa promotion party ni Gu Jing, di ba? Kahit kanselahin pa ng Dian ang pwesto ni Tang Boshan sa pag-aaral, imposibleng kanselahin niya ang kay Gu Jing. Habang sasabihin pa lang ng Gu family head na mag-ingat si Tang Boshan sa pananalita, biglang tumango ang Dian. Noon pa man, ang pwesto ni Gu Jing ay ibinigay bilang espesyal na kaso. Kung kakanselahin ang pwesto ni Gu Jing, ang bilang ng mga bagong estudyante ay magiging katumbas na ng nakatakdang bilang ng mga tatanggapin. Pagkasabi ng Dian, lahat ng miyembro ng pamilyang Gu sa eksena ay natulala. Walang sinuman ang nag-akala na talagang dahil sa isang salita ni Tang Boshan, kakanselahin ng Dian ang pwesto ni Gu Jing sa pag-aaral. Sa harap ng hindi makapaniwalang tingin ng mga miyembro ng pamilyang Gu, lumingon ang Dian at lubos na magalang na tumingin sa akin. Ginoo, kontento na po ba kayo sa ginawa ko? Kung hindi po kayo kontento, maaari ko pong direktang isama ang pamilyang Gu sa blacklist ng akademya. Ang direktang kamag-anak ng pamilyang Gu sa loob ng 3 henerasyon ay permanenteng kakanselahin ang karapatang pumasok sa Dicheng Academy. Ang sinabi ng Dian ay parang isang malakas na kulog na sumabog sa gitna ng mga miyembro ng pamilyang Gu. Naisip nilang nababaliw na ang Dian bago pa matauhan ang mga miyembro ng pamilyang Gu.
Nagpatuloy ang Dian sa pagsasalita sa akin, Ginoong Gyu. Ngayon, nabastos kayo ng apo ko. Wala siyang mata, hindi niya kayo nakilala. Sana po ay huwag niyo na siyang patulan. Basta't mapatawad niyo lang siya, Ginoong Gyu. Sa hinaharap, sa loob ng akademya. Siguradong susunod siya sa lahat ng utos ninyo, Ginoong Gyu. Pagkasabi ng Dian, lahat ng miyembro ng pamilyang Gu ay natulala. Walang sinuman ang nag-akala na utusan ng Dian ang sarili niyang apo. Na maging alalay ko. Noon lang nila nalaman na ang Dian pala ay hindi pumunta ngayon para dumalo sa party ng pamilyang Gu, kundi para humingi sa akin ng tawad. Walang emosyon ang mukha ko. Huwag na sanang maulit. Malalim na nakahinga ng maluwag ang Dian. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa, Ginoong Gu. Pagkasabi nito, lumingon siya at sinulyapan ang mga miyembro ng pamilyang Gu. Pagkatapos ay lumingon siya at nagtanong sa akin, kung gayon, Ginoong Gu. Ano po ang plano niyong gawin sa mga taong ito? Hindi pa ako nagsasalita. Isang babaeng may matipunong mukha ang biglang humakbang. Dian, kabilang din kayo sa combat department. Baka pwedeng bigyan niyo ako ng konsiderasyon. Sa nangyari ngayon, magbigayan na lang tayo. Hindi nahahabulin ng ama ko ang responsibilidad ni Guchen. At huwag niyo na rin kanselahin ang pwesto ni Gujing sa pag-aaral, pwede ba? Tiningnan ng Dian ang insignia sa balikat ng babae. Agad siyang nagulat. Isang bituing ultimate commander. Ang taong nasa harap niya, 24 anyos pa lang ay naging isang bituing ultimate commander na. Kung sweswertehin pa siya sa hinaharap at makakagawa ng malaking kabutihan. Sa hinaharap, maaaring maging isang 3 bituin o higit pang mataas na ranggong commander o kahit na grand commander. Para sa ganitong klaseng tao, kailangang mag-ingat. Nang makita ng Gu family head na nag-aalangan ang Dian, gumaan ang loob niya. Hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ko para lokohin ang Dian. Pero sigurado siyang hanggat nasa combat department si Gumuya. Kahit anong klaseng pamamaraan pa ang gamitin ko. Hindi maglalakas loob ang Dian na masyadong pakialaman ang pamilyang Gu. Pero habang nag-aalangan pa ang Dian, isang boses ng babae ang biglang narinig. Hindi pa ba nagsisimula ang party ng pamilyang Gu? Bakit ang ingay? Lumingon ang lahat. Lahat sila ay natigilan. Commander Jayang. Biglang gumaan ang mukha ng Gu family head. Agad siyang humiti at bumati kay Jayang Siki. Commander Jayang. Kumusta na po ang kalusugan ng matandang Ginoo kamakailan? Ang pinakamalaking swerte niya sa buhay ay ang makilala ang matandang Jayang. Ang nag-iisa niyang pagkakataon na makalapit sa pinakamataas na lupon sa Dicheng ay 2 taon na ang nakalipas nang dumalo siya sa party ng matandang Jayang. Dahil din sa matandang Jayang, nakilala niya si Jayang Siki ng ilang beses. Kahit hindi sila gaanong malapit. Naniniwala siyang sa benepisyo ng matandang Jayang ngayon. Pumunta si Jayang Siki para suportahan ang pamilyang Gunya. Kahit ang Dian, hindi maglalakas loob na pakialaman ang pamilyang Gunya. Pero formal lang na tumango si Jayang Siki sa Gu family head. Mabuti naman po si Ama. Salamat po sa inyong pag-aalala, Gu family head. Hindi pinansin ng Gu family head ang tono ni Jayang Siki. Nang makita niyang papalapit sa akin si Jayang Siki, agad na nagsalita ang Gu family head, Dian. Nandito na si Commander Jayang. Si Guchen, isang maruming bagay. Hindi nararapat na makita niya. Pakiusap po, dalhin niyo na siya agad palayo dito. Pero pagkasabi pa lang ng Gu family head, huminto si Jayang Siki sa hindi kalayuan sa harap ko. Magalang na sumaludo sa akin. Seryoso ang ekspresyon. Commander Gu. Lahat ng mga sundalong responsable sa military training ng Dicheng Academy ay nakarating na sa Dicheng. Inutusan ako ng Grand Commander na imbitahan kayo para magbigay ng espesyal na pagsasanay sa mga sundalo bago ang military training. Nang marinig ito ng lahat ng miyembro ng pamilyang Gu, tuluyan na silang natulala. Hindi nila inaasahan na tatawagin ako ni Jayang Siki na Commander Gu. At imbitahan pa akong magbigay ng espesyal na pagsasanay sa mga sundalo bago ang military training. Dapat malaman na si Jayang Siki ay isang mataas na ranggong commander ng combat department. Kakaunti lang ang mga taong kusa niyang sasaluduhan.
Hindi bababa sa 2 bituing mataas na ranggong commander pataas. Paano magiging isang dating bilanggo ang ganitong klaseng tao? At naisip nila, mas bata pa ako ng 10 taon kay Jayang Siki. Paano ako makakarating sa posisyon ng mataas na ranggong commander? Natulala rin ang Gu family head. Walang pagmamalabis. Si Gumuya ang pinakamalaki niyang ipinagmamalaking apo. Walang iba. Kung hindi lang walang interes si Gumuya na maging kinabukasan ng pamilyang Gyu. Ang posisyon ng tagapagmana ay hindi mapupunta kay Guyu. Pero ngayon, ang apo niyang pinipilit niyang itakwil. Hindi niya inaasahan na ang titulo ko ay mas mataas pa ng ilang antas kaysa sa pinakamalaki niyang ipinagmamalaking apo na si Gumuya. Natulala rin sina Tang Boshan at Lobay. Nahulaan nilang hindi simple ang pagkakakilanlan ko. Pero hindi nila kailanman naisip na miyembro pala ako ng combat department. Lalo namang hindi nila inaasahan na ako pala ay 2 bituin o higit pang mataas na ranggong commander. Hindi rin makapaniwala ang ina habang nakatingin sa akin. Hindi niya inaasahan na ako pala ay isang commander ng combat department. Sa wakas ay napagtanto niya. Naintindihan niya kung bakit napakagaling ng kakayahan ko. Naintindihan niya kung bakit napakayaman ko. Naintindihan niya kung bakit palagi niyang nararamdaman na may aura ako ng isang pinuno. Ang hindi niya maintindihan. Sa edad na 14 na, ikinulong ako sa kulungan ng Yoncheng. Walang anumang background o koneksyon. Paano ako nakarating sa ganitong taas? Naisip niyang siguradong marami akong pinagdaan ng hirap. Pagdating dito, may pag-aalalang tumingin ang ina sa eksena. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, hindi makapaniwalang tumingin si Gumuya kay Jayang Siki. Commander Jayang, hindi kaya nagkakamali kayo ng tao? Ang pinakamalaki niyang ipinagmamalaki sa buhay ay ang maging isang ultimate commander ng combat department. Sa ganito kabatang edad. Pero ngayon, ang sinabi ni Jayang Siki ay parang sinasabi sa kanya. Ang pinsan niyang ito na itinuturing na kahihiyan ng pamilyang Gyu. Sa mas batang edad kaysa sa kanya, ay narating na ang taas na hindi niya kailanman maaabot sa buong buhay niya. Kinakabahang tumingin lang si Jayang Siki. Sa akin, ni isang sulyap ay hindi niya ibinigay sa kanya. Mahinahon kong sinulyapan si Jayang Siki. Bahagyang dumaan ang tingin kay Gumuya. Nag-utos. Idagdag mo siya sa listahan ng mga instruktor na sasailalim sa espesyal na pagsasanay. Nang marinig ito ni Jayang Siki, halos maiyak na siya sa tuwa. Walang pag-aalinlangan siyang tumingin sa akin. Sumigaw, "Opo, Commander." Nang marinig ni Gumuya ang usapan namin, bigla siyang natulala. Hindi naman niya gustong maging instruktor. Bakit bigla siyang idinagdag? At hindi niya maintindihan. Kung gusto mong maging instruktor sa military training ng ganitong akademya, kailangan mong mag-apply muna. Bakit sa isang salita ko lang, napagdesisyonan na agad? Bago pa makahanap ng sagot si Gumuya, nag-alinlangan sandali si Jayang Siki. Pagkatapos ay maingat na nagtanong, "Commander Gyu, ang mga sundalo ay handa nang magsimula ng pagsasanay anumang oras. Kailan po kayo makakapunta?" Napakasela ng pagkakakilanlan ko. Ang mga sundalong responsable sa military training ay hindi pa ako nakikita. Nag-aalala siyang baka makabangga ako ng mga sundalong responsable sa klase ko. Kaya matagal siyang nag-alinlangan. Bago siya nag-apply sa Grand Commander. Para imbitahan akong magbigay ng espesyal na pagsasanay sa mga instruktor bago ang military training. Ang hitsura ni Jayang Siki na parang takot na baka tumakas ako. Hindi ko maiwasang matawa. Ipadala mo sa akin ang address ng espesyal na pagsasanay. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay dito, agad akong pupunta. Agad na sinabi ni Jayang Siki, "Walang problema po. Hindi po ako nagmamadali, hihintayin ko na lang po kayo dito. Sakto, para maihatid ko na rin po kayo." Nang makita kong nagpupumilit si Jayang Siki, hindi na ako nagsalita pa. Tumango at sinabing, "Sige." Pagkasabi ko nito, lumingon ako at napunta ang tingin sa Gu family head. Nanikip ang dibdib ng mga miyembro ng pamilyang Gyu. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto nila na ako, na dati nilang itinuturing na hamak na mamamayan, ay isang taong hindi nila kayang abutin. Naramdaman nilang nasa panganib ang pamilyang Gyu.
Biglang nanikip ang dibdib ng Gu family head. Diretso siyang tumingin sa akin. Ang mga nangyari ngayon ay dahil lang sa akin. Walang kinalaman sa ibang miyembro ng pamilyang Gu. Kung may gagawin ka, sa akin mo gawin. Mahinahon ko lang siyang tiningnan. Mapanghamak ng umisi. Pero hindi mo iyan kontrolado. Biglang nanikip ang dibdib ng Gu family head. Sinulyapan niya ang ina, nag-alinlangan sandali. Pagkatapos ay seryosong tumingin sa akin. Noon, ninakaw ng ina mo ang mga sikreto ng pamilyang Gu. Siya ang salarin ng buong pamilyang Gu. Pero basta't palalampasin mo ang pamilyang Gu, maaari ko siyang linisin. At hindi na niya kailangang tuparin ang pangako niya sa akin. Ano sa tingin mo? Nang marinig ito ng ina, patay na ang puso niya para sa kanya. Pero nang marinig niyang ginagamit niya ang bagay na ito para makipagkasundo, lumaki pa rin ang mga mata niya. Ama, paano mo nagagawang baliktarin ang katotohanan ng ganito? May pumatay na tingin sa mga mata ng Gu family head. Tumahimik ka. Pero pagkasabi pa lang niya nito, isang sampal ang tumama sa matanda niyang mukha. Malamig na boses ni Jayang Siki ang narinig. Ang ina ng commander, pwede mo bang sigawan ng basta-basta? Hindi sinasadyang itinaas ng Gu family head ang kamay para hawakan ang mukha niya. Gulat na tumingin kay Jayang Siki. Ito ang unang pagkakataon na nasampal siya. Mula nang maging pinuno siya ng pamilyang Gu. Bago pa siya makabawi sa pagkabigla. Napunta na ang tingin ko sa kanya. Noon, anong sikreto ng pamilyang Gu ang ninakaw ng ina ko? Anong pangako ang meron kayo sa isa't isa? Sabihin mo para marinig ko. Ang mahinahon kong boses ay nagparamdam sa Gu family head ng isang panginginig na nagmumula sa kaluluwa. Pero alam niyang kung matataranta siya ngayon, tuluyan ng babagsak ang pamilyang Gu. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Pagkatapos ay may seryosong mukha. Sinabi niya ang pangako sa pagitan ng mga magulang ko at niya. Pagkasabi niya nito, bigla akong ngumiti. Kahit ang mabangis na tigre ay hindi kinakain ang sarili niyang anak. Gu family head, mas masahol ka pa sa hayop. Biglang itinaas ng Gu family head ang kamay at itinuro ako. Isa pang tunog ng sampal ang narinig. Mas malamig pa kaysa kanina ang boses ni Jayang Siki. Gu family head, mag-ingat ka. Halos sumabog na sa galit ang Gu family head. Pero dahil sa katayuan ni Jayang Siki at sa kapangyarihan ng pamilyang Jayang, kailangan niyang lunukin ang sama ng loob niya. Mahinahon kong tiningnan ang Gu family head. Ang sinasabi mong ina ko. Ninakaw ang mga sikreto ng Gu group. Ano ang nangyari doon? Pagkatapos ng dalawang magkasunod na sampal, sa wakas ay natuto na ang Gu family head. Nang marinig ang tanong ko, agad siyang nagsalita. Ang ina mo. Noon, ninakaw niya ang pangunahing datos ng dalawang produkto ng grupo. Ibinenta niya ito. Kung hindi ko lang napansin agad, baka bagsak na ang Gu group. Pero kahit na, nalugi pa rin ang grupo ng 10-10 milyon dahil sa kanya. Nagdulot siya ng napakasamang epekto sa pangmatagalang pag-unlad ng grupo. Pagkasabi ng Gu family head, namutla na parang papel ang mukha ng ina. Umiling siya. Achen. Hindi. Hindi ganyan. Agad ko siyang pinakalma. Ma, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang. Naniniwala ako sa iyo. Bihirang naging banayad ang tono ng boses ko. Pero bago pa matapos magsalita ang ina, biglang nagbabala ang Gu family head, Guru. Kahit anong gawin ko sa iyo, dugo pa rin ang pamilyang Gu ang nananalaytay sa iyo. Bago ka magsalita, pinapayuhan kitang mag-isip kang mabuti. Nag-alinlangan sandali ang nanay Gu. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Achen, ang ibang miyembro ng pamilyang Gu ay mababait sa akin. Pwede bang huwag na nating idamay ang mga walang kasalanan? Nang marinig ko ito, tumango ako. Nang marinig ng mga magulang ko ang pangako ko, agad silang gumaan ang loob. Sa harap ng tingin ng Gu family head na parang papatayin na sila, ikinuwento niya ang mga nangyari noon. Pagkatapos kong marinig, dahan-dahan akong lumingon at tiningnan ang Gu family head. Nanginig ang katawan ng Gu family head. Sa sumunod na sandali, bigla akong ngumiti. Pagkatapos, humakbang ako. Sabi mo, ang ina ko ay pabigat.
Hindi sinasadyang umatras ang Gu family head ng isang hakbang. Pero pilit niyang pinatatag ang sarili. Humakbang ulit ako. At ang aura sa paligid ko ay mas nakakatakot pa kaysa kanina. Sabi mo, ang tanging silbi ng ina ko ay ipakasal. Isa lang siyang kasangkapan para sa kasal. Sa ilalim ng matinding presyon ng aura ko, umatras ulit ang Gu family head ng isang hakbang. Humakbang ulit ako. Sabi mo, dahil pinili ng ina ko ang ama ko. Nawala na ang tanging halaga niya. Naging isang taong walang silbi. Sa pamilyang Gu. Nang bumagsak ang mga salitang ito, napaupo sa sahig ang Gu family head. Takot siyang tumingin sa akin. Hindi ko siya pinatawad. Patuloy pa rin akong lumalapit sa kanya, hakbang-hakbang. Ang ina ko. Noon, ang mga nagawa niya sa Gu group ay mas marami pa kaysa sa pinagsama-samang nagawa ng ilang anak mong lalaki. Pero ipinasa mo ang mga nagawa niya sa mga anak mong lalaki. Dahil natatakot kang sabihin ng ina ko ang katotohanan na makakaapekto sa posisyon ng mga anak mong lalaki sa grupo. Pinagbintangan mo ang ina ko bilang isang traidor. Dahil sa maganda mong ginawa, halos lahat ng kumpanya sa buong Xia country ay isinama ang ina ko sa blacklist. Habang pinapakinggan ng Gu family head ang mga tanong ko, lalong lumalim ang takot sa mukha niya. Hindi niya sinasadyang umuurong. Mabilis siyang nakaabot sa isang pader. Wala nang maatrasan. Tiningnan niya ang mga paa kong patuloy na lumalapit. Halos maputol na ang hininga niya. Malamig ang boses ko. Matandang hukluban. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Para magkunwaring nagpaparusa ng traidor. At sabihing tutulungan mong linisin ang pangalan ng ina ko. Nang bumagsak ang huling salita ko, walang pag-aalinlangang inilabas ko ang buong aura ko. Sabay-sabay na napaatras ng ilang hakbang ang mga miyembro ng pamilyang Gu. At ang Gu family head na pinakamalapit sa akin. Biglang bumuga ng isang bibig ng dugo. Ang tingin niya sa akin ay puno na ng matinding takot. Kailangan niyang aminin. Ang laging itinuturing niyang ipinagmamalaking si Gumuya ay hindi kayang tumbasan ang binatang nasa harap niya. Bago pa siya makabawi, yumuko ako at tiningnan siya mula sa itaas. Maaari kong hindi galawin ang mga inosenteng miyembro ng pamilyang Gu. Pero kailangan mong lumuhod ng salit-salit sa lahat ng miyembro ng pamilyang Gu. 3 yuko bawat isa. Tatanggapin ang hagupit mula sa lahat ng miyembro ng pamilyang Gu. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng langit. Kahit mabuhay ka pa pagkatapos ng parusa, ang natitirang bahagi ng buhay mo ay gugugulin mo sa water prison ng pamilyang Gu. Kung hindi, kahit hindi ko awasakin ang pamilyang Gu, maaari kong gawing imposible para sa pamilyang Gu na maging nangungunang pamilya sa Dicheng. Pagkasabi ko pa lang nito, 2 salita ang lumitaw sa isip ng mga miyembro ng pamilyang Gu. Mayabang. Pero walang nangahas na magsalita. Dahil ang nasa harap nila ay may karapatang magmayabang. Mahinang humihingal ang Gu family head. Nag-alinlangan siya sandali. Sa huli, nagsalita siya, sige. Pumapayag ako. Sa sandaling iyon, isang babaeng matangkad at balingkinitan. Marangal na parang diyosa. Ang bumaba mula sa isang limitadong edisyong Bentley. Ang mga mata niyang iyon ay sapat na kagandahan para magpatili ng maraming binata. Tiningnan niya ang malaking pinto ng Global Century Hotel. May bahid ng pag-asa sa mga mata niya. At habang hahakbang na siya papasok sa pinto ng hotel, isang maliit na magandang babae ang bumaba mula sa kotse at sumunod agad. Tiningnan niya ang babae, ay halong hinanakit sa mukha. Ma'am, yung hinahanap niyo. Imposibleng si Xiao Yunqi. Gusto lang niya ang ganda niyo, kaya